So ito, manalangin muna tayo. Panginoon, we want to glorify you and honor you because you are the cause of everything. Ikaw po ang dahilan kung ba't kami narito ngayon sa umagang ito, hindi kami. Ikaw po, Panginoon, humihi po sa amin o pangalalahanin namin ang kapitong araw ay para sa iyo. Kaya patawad po kung nakalimutan namin ang kapitong araw. Pero narito kami ngayon upang minsan paadamhin namin ang sarap ng iyong presensya. Sa awitan pa lamang, thank you, Lord, for the glorious anointing naranasan namin. Na yung usok sa templo may kumalat at tinanggap namin lahat, Panginoon. And may your word be like double-edged sword, oh God, I pray, that it will just penetrate even the dividing soul and marrows, bones and spirit, and teach us everything, the secrets of the kingdom be upon us. In Jesus' name. And I rebuke and I cancel any attempt of the enemy to disrupt this gathering. Go! In Jesus' name. We welcome the presence the only presence of God, the Holy Spirit, and His Son to saturate this place. We love you, Lord! In Jesus' name. Amen. Okay. Sino rito may mainuwi ang tahanan? Ha? Maliit man siya, dampa man siya. Sino rito may mainuwi ang tahanan? Meron talaga. Di ba? Taas ng kamay, sino may inuwi ang mga tahanan dito? Every one of us ay meron tayong inuuwi ang mga tahanan. No matter how small, no matter how big, no matter how if your residence is located in the dump area, you have a home. Yes. Meron tayong tahanan. Amen? Do you love your house? Mahal ba natin ating tahanan? Ayaw ko sa tahanan namin, ang dami mga ano doon. Basta gulero. Pag uwi ko nakakatakot. Ayaw ko doon. Di ba? Mahal ba natin ating tahanan? Yes. Yes. Mahal natin ang ating mga tahanan at hindi natin dapat ipagpalit ito sa kanino pa mang tahanan. Bakit? Kasi dati may testimony naman ito na hindi pa ako Kristiyano. Ilang tahanan ang inuwian ko maliban sa tahanan namin. Pero listen to me. Gaano man karami ang tinirhan kong tahanan, hindi po ako nakontento. Hinahanap-hanap ko pa rin ang sarili kong tahanan. Amen! Hallelujah! Amen! No place like home. One time, sabi ng kaibigan ko galing ng Balikbayan, Pastor, ang sarap umuwi ng Pilipinas. Ako, bakit naman? Ay, ang sarap sa bahay. Kita mo, asawa mo, pinagluluto ka niya. Ang sarap sa bahay, sarili mong tahanan. Sweet home, sweet home. Isang bagay, kung bakit talaga namang gusto ko uwi sa bahay. Dati, pag mga bata pa kami, sarap ang luto ni nanay nila. Pakbit niya, sarap. Oh, ay, grabe. Pero ngayon, mas masarap ang magluto sa kanya. Now, kaya nga ngayong umaga ito ang atin pong tatalakayin, pag-aralan ay pamagat ay My Real Home. My Real Home. Yung aking tunay na tahanan. Di ba, no? Ang sarap na may tahanan. Spiritually speaking and naturally speaking. Okay? And we will read this. Short lang ito, no? Na verse. In Psalms 84, chapter 84, verse 10, ito po yung puso't damdamin ng kumatha ng Psalms. Ang sabi niya rito, naku, ganda nito, grabe. Talaga. Nandiyan na ba? Psalms 84 Gs.
Pwede na basahin. Wala pa, yan na. O, sige. Better is one day in your courts than 1,000 elsewhere. I would rather be a doorkeeper in the house of my God, take note, the house of my God, than dwell in the tents of the wicked. Take note of the tents of the wicked. In Tagalog, kahit isang araw lamang, mas gusto ko sa templo mo. Kaya 1,000 araw na iba ang tahanan ko. Ay, grabe to. No? Mas gusto pa niya sa piling ng Lord kahit isang araw lamang kaysa mag-isama doon sa hindi niya tahanan. Hallelujah! Gusto ko pang maging bantay sa pinto ng iyong templo kaysa ako'y tumira sa bahay ng mga palalo o kaya ng mga makasalanan. Amen? Purihin na pagkabasa ng salita ng Panginoon. Praise you, Jesus. So, kanina nga sa opening ko, napakasarap na meron tayong tahanan, di ba? Where you can find, when you go home from work, your family, your wife waiting for you, lalo na pag payday. Pag payday, darating ka sa bahay, nakasalubong sa'yo, nakahanda ng kape lahat. Payday eh. Joke lang ha. Di ba ang sarap ng ganon, ano? Meron tayong sariling tahanan. Now, mabilisan na lang ito kasi tumatagbo oras ko. Will you please hand me my tubig, my water? Thank you. Sabi mo sa iyong katabi, my real house. Yan. Kasi marahil nung hindi pa tayo Kristiyano eh. Meron tayo ibang house, inuwian. Pero this time na naging Kristiyano tayo, isa na lang tahanan nating inuwian. Tama ba ako? Iisang tahanan nga ba, lamang ating inuwian ngayon? Di, particular sa mga lalaki. Mga kalalakihan, take it from me. Isa na lang ba yung inuwian natin mga tahanan? Amen. So dito sa ating binasa, now listen carefully and just focus on the man in front of you. Look me in the eye. Kung nagsisinungaling ako. Okay. Dalawang klase ng house ang makita natin dito. There are two kinds of tahanan na mababasa natin dito. Ang unang tahanan, ang sabi rito, gusto ko pang maging bantay sa pinto ng iyong templo kaysa sa tumira sa bahay ng mga makasalanan. Unahin na dito. Unang bahay, bahay ng mga makasalanan. No? Pangalawang bahay, ang sabi rito, kaysa isang araw lamang mas gusto kong sa templo mo kaysa isang 1,000 araw na iba ang tahanan ko. Unang tahanan para pangalawa yung sinabi ko kanina. Sa tahanan ng Diyos. Tahanan ng mga makasalanan at tahanan ng Diyos. Kung ikaw tatanungin ko, anong gusto mong tahanan? Tahanan ng Diyos o tahanan ng mga makasalanan? But believe me, when I say this, tayong lahat, walang exception. Dati na tayo nanahanan sa tahanan ng mga makasalanan. Tama? Nung hindi pa natin kilala si Jesus, lahat tayo nakatira sa tahanan ng mga makasalanan. Are you agree with me? Nasa tahanan ng mga makasalanan, nandun ang kasinungalingan, ang pandaraya, ang pride, ang lust, lahat na eh. At sino sa palagay nyo ang presensya sa tahanan ng mga makasalanan? No other than Satan. Sunod-sunurang ka kay Satan kapag ikaw ay nasa loob ng tahanan
ng mga makasalanan. I was before in that kind of house. Sunod-sunuran ako sa luho na gusto ng kaaway sa buhay ko. And I believe, tayo rin ay ganon. Kayong lahat din ay ganon. Amen? Kumusta ang buhay mo dati? Kumusta ang tahanan mo dati? Bakit magulo? Bakit nagkaroon ng hati-hati? Bakit? Kasi still, yung tahanan ng mga makasalanan, doon ka nakatira. Amen? The good news is, nung makilala mo si Jesus, and you surrender everything, sabihin natin everything to Him, kumawala ka na. Umalis ka na doon sa bahay ng mga kasalanan. At nasaan ka ngayon? Doon sa tahanan ng Diyos. Amen. Palapakan na po natin ang Panginoon. Mula doon sa tahanan ng mga kasalanan, nung makilala mo si Jesus Christ as your Lord and Savior, and you surrender everything to Him, nothing is left for you. Lahat, sinuko mo sa Kanya. And then, andun ka sa tahanan niya, pinagbuksan ka ng Panginoon. Come. Siya ngayon ang naghari sa iyo. Ang presensya mo ngayon ay nasa Kanya. Yes, hallelujah. Kanina, I like the word presence. Because church, itong sasabihin ko sa inyo. Saan man kayo pumunta, let the presence of God be in your heart. Hallelujah. Dapat ang presensya ng Diyos nasa iyo, nasa rito lagi, saan ka man tumungo. Amen. And the Bible says in 1 Corinthians 3, verse 16, it says, hindi ba ninyo alam na kayo templo ng Diyos at naninirahan sa inyo ang Kanya Espiritu? You see, your body is the temple of the Holy Spirit. Once you receive Him, once you accept Him, when you say, sorry Lord, patawad po, then the Holy Spirit comes into your life. That is the presence of God. Ito ang tahanan ng Diyos sa atin, yung Kanyang presensya. Amen ba? Amen. Without Jesus in your life, there's no presence of God in your life. Wala. Amen. You are nothing. As in zero. That's why everywhere you go, whatever you do, feel the presence of God. Lord, kasama ko ang presensya mo. Amen. I don't like to be separated from your presence through the power of the Holy Spirit. Yes. The Spirit that lives in you, that's the presence of God. This is His house. Amen. Amen? Hallelujah. Sabi nga sa English, don't you know that you yourselves are God's temple? And the Spirit lives in each and every one Yes. of us. Hallelujah. Tanong ko, paano mo alagaan ang presence ni Lord sa buhay mo? How would you maintain the presence of God to the power of the Holy Spirit in your life? Simple lang naman. Lagi mong isipin na presensya niya, yun lang. Amen. Yun lang eh. Kasi minsan ang daming tukso sa mundo, mga kapatid. Pagbaba mo dyan, paglalakad mo dyan, ang dami. But if you maintain the contact with the presence of God, the Holy Spirit, it can never be a victorious against you. Because greater is He that is in us than the one who is in this world. Mas matindi yung Diyos na nasa atin
kaysa anumang hamon mo sa buhay mo. Yes. Hallelujah. For as long as you always remember, Lord, pagbaba ko dyan, alam mo, Lord, presence mong kasama ko. Minsan kasi ang ating iniisip pagbaba pa lang, pagbangon pa lang presence ng problema. Hallelujah. Presence ng kinabukasan, takot lahat. No. Dapat, iyon at iyon lamang ang iyong taglayin, ang presensya ng Diyos. The real house is here with us. Amen? Thank you, Lord. The house of the wicked. Tahanan ng mga makasalanan. Kanina nabanggit ko na yun. Na ang tahanan ng mga makasalanan, it's like a haunted house. Hallelujah. A haunted house. O kaya naman, sorry po, gamitin ko lang ito. Tahanan ng mga mababang lipad. Hallelujah. Sorry ha. Pero that's it. Nandoon lahat ang kalaswaan, kasalanan. And that's the home of Satan. That's not your home. Sabi mo nga sa iyong katabi, hindi yan ang tahanan natin. Sa kabila, anong tanong niya? Ay, saan ang tahanan ko? Ay, ayaw ko siya. Ang tahanan mo ay nasa Diyos lamang. Walang iba. Hallelujah. And sabi ng Bible, Romans chapter 8 verse 9, sabi niya, sa Romans chapter 8 verse 9. Okay, saan ako? Nandiyan na ba sa screen natin? Asa ka na, Dudong? Okay. You, however, are controlled not by the sinful nature, but by the Spirit. If the Spirit of God lives in you, and if anyone does not have the Spirit of Christ, he does not belong to God. Kung sino man yung hindi taglay ang Espiritu ng Diyos, hindi siya anak ng Diyos. He does not belong to Christ. Amen! Sino rito ang belong kay Christ? Taas ang kamay. Then you have the Spirit. Then you have the Spirit. Amen? The presence of God ay lagi ting mararamdaman because you have that Spirit of God in you. The Holy Spirit of God. Amen? Kaya na lagi ulit. Feel the presence of God lagi sa buhay mo. Amen? Di bang kunting malakas na palakpak nga si Lord? Ayan. Alala ko tuloy ang pusa, no? Sino rito yung may mga alagang pusa, cat? Ako meron dati. Ayaw ko sa pusa. Ayaw ko talaga mag-alaga ng pusa. No? Ang ginawa ko noon, nilagay ko sa sako. Ayaw mong umalis dito. Nilagay ko sa sako. Nagpaikot-ikot ako, tapos doon ko nilagay ang pusa. Malayo. Aba, after 4 days, may narinig akong, meow, meow, meow. Tinignan ko, uy, ang pusa ko to. Naiyak ako. Kasi imagine that, ang pagkalayo ng pinagdalahan ko, bumalik. Hallelujah. What do I mean with this? Kung ang pusa, bumabalik sa real tanong, ba't kaya tayo hindi makabalik doon? Amen! Lumayo ka man! Please, alam ko, hinahanap-hanap mo ang presence ni Lord sa buhay mo. Kaya, babalik at babalik ka sa Kanya.
Amen? Now, there are significance of the presence of God in your life. May ilang kahalagahan akong ituturo sa inyo o ilang punto lamang kung ano ang ginagawa ng presensya ng Lord sa ating mga buhay. Una, the presence of God in your life will prevent us from sinning. Ang presensya ng Diyos sa buhay natin, yun po ang nagbibigay sa atin ng turo upang hindi tayo magkasala. Amen? Naniwala ba kayo doon? Na mayroong strong conviction ng Holy Spirit sa atin. That anak, pag nandito na siya, kakausapin ka niyan. Anak, huwag ka magkasala ha. Nalulungkot ako. Ito lang ha. Sino ba sa inyo rito na mayroong mga anak na nagkasala, nalulung sa droga, nakulong, convicted? Masaya ka ba bilang magulang? Hindi no? Nalulungkot ka. Ang anak ko ba kaya ganito? Hindi naman ako nagkulang sa kanya. No? You know what? If you have the Spirit of God in you, God will prevent you from sinning. Hahadlangan ka niya upang magkasala. Sasabihin niya sa iyo, anak, ako lang tatay mo rito, ha? Ako lang nag-alaga sa iyo rito. Huwag ka na magkasala. Huwag ka na magmura. Huwag ka na magsinungaling. Baba mo sarili mo. Di ba? Why? Kasi mahal na mahal ka ng ating Panginoon. The Lord doesn't want you to be a blemish on the holiness of God. Gusto niya maging katulad kanya. Jesus paints the greatest picture of love. The greatest picture of love is on the cross. Amen? That's the reason why He died for us. That all our sin, He carries to the cross. That's why for me, the greatest picture of love is on the cross. Amen? That's why ayaw niya magkasala ikaw. Kasi minsan niya nang pinagtiisan ito eh. Minsan na siya naghirap. Minsan na siyang inalipusta. Minsan na siyang pinako sa cross. Minsan nang dumugo ang kanya ulo. Minsan nang lata niya pagkarami-rami sa likod. Ayaw niya tayo ay magdusa kung ano ang kanyang pinagdaraanan. Because He loves you. Anong gagawin natin? Feel the presence of God always in your life. And God will prevent you from sinning. Hindi ka magkasala. Kanya. John chapter 16, verse 8. When He comes, kanyang pagdating, He will convict the world of guilt in regard to sin and righteousness and judgment. Pag dumating ang Holy Spirit sa iyo, siya magsasabi sa atin, anak, mali yan. May nagtatama sa iyo. Minsan nga sa bahay natin, tatay natin, kaya nagkaluhulo kay mga anak, wala nagtatama eh. Bahala ka na, sige. Di ba? Pero dito sa atin, hindi. Bilang mga Kristiyano, nandyan ang ating Heavenly Father that will convict us through the power of the Holy Spirit that is present in our life. Say amen! Amen. Praise the Lord. Kaya minsan, sino rito ang may mga anak niya, di ba? Minsan, ang mga anak natin, nasasaktan din tayo kapag gumagawa ng kasalanan. Hallelujah! Di ba, no? Masakit sa atin. Ganon din ang Panginoon eh. Hallelujah! Ganon din ang Diyos natin, nasasaktan din siya. Hallelujah! Tanong, gusto mo bang saktan si Jesus? No. Sobrang na ang sakit na kanyang naranasan. Tandaan natin yan, ha? Gusto mo pa idagdag yung problema mo? Hindi. Ang sabi ng Bible,
Ephesians chapter 4, verse 30. And do not grieve the Holy Spirit of God when you were sealed for the day of redemption. Huwag daw nating bigyan ng problema o grieve. Grieving, ano ba yung grieving sa Tagalog? Hinagpis. Tama ba yan? Ang ating Panginoon. Bakit? Sabi, silyado ka na, markado ka na, pagdating ng pagtutubos. Amen. Praise God. Thank you, Lord. Pwede bang lingunin mo katabi mo, ngiti ano naman? Sobrang seryosong titig niyo sa akin eh. Para bang may hinihintay kayo pagkain, papakain ko sa inyo. Para bang, uy, kulang pa. Kulang pa isa. Ngumiti-ngiti ka naman. Tingin mo na. Doon, may mga ngiti ba? Doon, may mga ngiti ba? Ito lang nakamarka yan sa isip ko mga hindi kumingiti. Walang pagkain mamaya. So, ano yung una? Unang bagay, the presence of God sa atin. The presence of God in our life will prevent everyone of us from sinning. Amen? And then, pangalawa, the presence of God brings us joy, peace, and love. Wow! Ang presensya niyang Diyos sa buhay natin ay nagbibigay sa atin ng kagalakan, kapayapaan, at ano pa? Pag-ibig. Sino rito may puso? Sino rito walang puso? Wala tayo may puso. Amen? Hindi pusong salawahan. Kaya nga, enjoy lang natin ang presence ni Lord. Di ba? Pag nag-enjoy ka sa presence ni Lord, naroon ang kapayapaan natin. Amen? Kaya sabihin mo sa iyo, katabi, kapatid, enjoy mo lang si Lord. Sabi na isang kanta, don't worry, be happy. Oh. Singa, don't worry, be happy. Bakit? Let the Lord carry your worries. Not us. Ano sabi niya? Oh, just be happy. Oh, just be happy. Kasi pag nalulungkot ka, nawalan ka ng tiwala sa Diyos. Hindi na mamangitin niyo dyan. Yan. Di ba, no? Pero ang hirap ngumiti pag may mga mabibigat na dalahin. Pero iba ka na ngayon because you have that spirit of conviction that will convict you. Huwag ka nang sumimangot dyan. Huwag sumimangot dyan. Tumawa ka na tumawa. Naalaala ko yung dalawang magnanakaw na nakasabay ni Jesus doon sa krus ng Kalbaryo. Dalawang magnanakaw. Shortest prayer and the shortest answer. Yeah? Anong prayer ng magnanakaw? Panginoon, alahanin mo ako kung nasa kaharian mo na ikaw. That's his prayer. And the shortest answer. Today, you will be with me in paradise. You see, we really don't need to prolong your prayer. Ito, makasalanan ng at lahat nakatira siya sa mundo ng kasalanan, sa tahanan ng kasalanan, and yet, nagtakumbaba siya. Bumalik siya sa presence ng Lord. Kasi alam niya, I will be enjoying in heaven with God. Di ba? Masaya siya. Today, you will be with me in paradise. The shortest prayer and the shortest answer. Amen! Palapayan natin si Lord. Hallelujah! Thank you, Lord.
Thank you, Jesus. And in John chapter 14, verse 26, it says, John chapter 14, verse 26. Babasahin ko sa American Standard Version, ASB. But the Comforter, the Holy Spirit, whom I send from the Father, I will send him in my name. He shall teach you all things and bring you to remembrance all that I said unto you. Yun palang Holy Spirit nagpapalaala sa atin. Amen. Hallelujah. No? Kaya maraming napapariwara sa mundong ito dahil ang mga magulang minsan hindi marunong magpaalala sa kanyang mga anak. But look at me. Ang Panginoon, lagi nandyan siya nagpapaalala sa atin. Kaya lang minsan, ang palaala niya, naging bingi tayo. Kaya, you are curbing your own whole and your own death. Alam mo nang nandyan si Lord sa iyo. Amen. Hallelujah. So the praise of God brings us peace, love, Yes. and joy. Hallelujah. Masaya ka lang. Umibig ka lang sa kapwa mo. Magmapayapa ka lang. Sabihin mo sa iyong katabi, kapatid. Sabihin mo sa katabi mo, kapatid. Umibig ka lang sa iyong kapwa. Maging mapayapa ka lang. Hallelujah. Sabihin mo sa kanya. And be ano ba, enjoy happiness. Pareho lang naman yan, you know? Be happy always. Yes. Hallelujah. Kami mag-asawa, nanay ninyo, ay hindi din maiwasan na hindi magkaroon. Sa totoo lang, mas marami kami problema dinadala. Bilang pastor, sa ministry, family, business, finances. But then again, Lord, your presence is in me, in us. Bakit kami matatakot? Amen! Hallelujah. Kung ang presensya mo nasa akin, sino pa bang presensya ang dapat narito? Wala na. Sa iyo lang. Why should I be afraid? Amen. Amen. I don't even, if the Lord take me home right now, yes, Lord, thank you. Yeah. Thank you, thank you, thank you, thank you. Thank you, thank you, thank you, thank you. Diba? I love my Jesus Christ. Yes. I love Him so much. I love Him so much. And I will die for Him. My Jesus. Ang emotional na naman ako, sorry. But I really love my Jesus Christ of Nazareth. He's my loving friend, my loving healer, and everything. He possesses it. Just name it. Wala ka nang hanapin pa kay Jesus. Yes. Hallelujah. Amen! Amen. Walang pagkukulang ang Panginoon. Hallelujah! Wala ka nang hanapin pa. Amen. Ang Lord ang maraming hinahanap sa iyo. Amen. Amen! Amen. Amen. Naghanap pa ako ng extension ng oras. So, last na. Okay. Gising pa ba tayo? Amen. Masaya ba tayo? Amen. Natututo ba tayo? Amen. Praise God. Nakakabingin. Amen. Ang paborito ko. Pangatlo, there is no fear in the presence of God. Kung alam mo sa iyong sarili, mga minamahal kong kapatid, that if God is with us, no one can be against us, dapat hindi ka natatakot. Amen? Amen. Dumaan man ikaw sa ilog na napakalalim, rumaragasa, kaya mong tawirin yan sapagkat mayroong magtatawid sa iyo na hindi ka dapat matakot. Amen? In whatever circumstances that you will be facing, in business, in families, no, huwag kang matakot. Tatawid tayo ng ating Panginoon. Like a bridge over troubled waters. Here's the bridge. Troubled waters are a problem. Dadaling ka niya doon sa kabilang pampang. Amen. Amen? Hallelujah. Praise God. Smile naman dyan. Amen.
Spider-Man. Amen. Yan. Nalala niyo si Three Friends of Daniel, Hallelujah. Shadrach, si Meshach, at si Abednego. Tama, no? See? Sabi ng hari, ang hindi sasamba sa gintong Diyos-Diyos na pinagawa ko, papatayin. Aba, ang ganda ng sinabi ng tatlo magkaibigan. Ang ganda nito eh. Alam niyo na lahat yan. Mahal na hari, alam namin magagawa mo ang lahat. Pero, hindi man kami iligtas ng aking Diyos na sinasamba, hindi pa rin kami luluhod yan sa iyong gintong mga Diyos-Diyosan. Amen? Amen. What a powerful declaration. Yun ang mga walang takot. Amen? Amen. Harapin man yung hari ng kadiliman, yung hari sa tahanan ng mga kasalanan, hindi tayo dapat matakot. Hallelujah. Ang tatlong ito, sabi ng hari. Tapos yan sa makapitong init na hurnuhan. Tapos yan. 7 times. Alam niyo ba ang 7 times? Ang burning point yata ng tubig para kumulo 100 degrees. Tama, no? Para masunog talaga 100 degrees. Imagine 7 times ang init noon. Malayo ka pa, tutunawin ka na ng init. At dinala sila. Hinulog sila. Sabi nga ng mga scholars, malayo pa daw yata yung sundalo nagdala. Medyo yung kanila mga damit. At ang sarap naman ng gano'n, nandoon sa elevator sila. Sa elevator sila, 3. Di ba? At may nagbukas yung pintuan ng elevator, pumasok si Jesus. Oh! Di ba? Elevator ko nagamit ko. No? At nagsara ang elevator. Pero ang elevator pala may salamin. Kitang-kita ng hari. At habang nasa elevator sila, nagsasayawan, nagpupuri. 3 lang sila. Sabi ng hari, paano naging 4? Amen? Bakit? Yun po ang praises ng Lord doon sa mga taong tapat at walang takot maglingkod sa Kanya. Amen? Hallelujah. We need the praise of God. Kaya alisin natin ang ating mga takot. Ay baka hindi ko yan baka isnabi na ko niya pag nagsira ko ng word. Ay baka hindi gumaling yan. Ay bahala si Lord pag hindi gumaling. Ang mahalaga, ikaw ay sumusunod sa Kanya. Ilang ulit ako nagpatong ng kamay, kinabukasan, patay. Ilang ulit ako nagpatong ng kamay, hindi lang gumaling. Nalungkot ba ako? Hindi. Kasi alam ko, tumupad ako sa utos ng Diyos. At purihin ang Lord, sapagkat ang mga taong yon na pinag-pray ko na akala ko wala na pag-asa, yung pala, gumaling. Hallelujah. Amen! Amen. Fearless Christian. Sabi sa kanya, Brad o sis, be a fearless Christian. Okay? Fearless. Do I walk through the valley and the shadow of death, I shall fear no evil. For thy staff and thy rod will comfort me. Hallelujah. Amen. Psalms 23 verse 4. Do I walk through the valley and the shadow of death, I will not fear. Hindi siya natatakot kahit siya'y naroroon sa bitag ng demonyo. Hindi natakot. Kasi may taglay niya yung presence ni Lord, yung kanyang tungkod at pamatok. Bakit dalawa, Pastor? Hindi ba tungkod na lang dapat? Huwag na yung isa. Okay. For us to learn. Yung kanyang pamatok, yun ang cane staff. Pamalo niya ito eh.
Ito yung pamalo niya sa mga demonyo, demonyeta, demonyeto, demonyo, demonyo. Alis ka dyan, alis ka dyan, kailangan dito. Hindi kailangan yan. Yun. Kaya, dalangin ko, walang papalaw sa atin ang stop. Now, ano yung rod? Oh, stop, rod pala. Rod. Stop. Yung merong, nakita ng payong na, may kalawit. Okay. Pag ikaw ay nag-backslide dahil sa kasalanan, kakalawitin ka ng Lord. Balik ka sa akin. Kakalawitin ka niya. Pabalik sa kanya. Amen! Kaya sabihin mo sa iyong katabi, kapatid, kung hindi ka bumabalik, bumalik ka na ngayon. Balik na dito. Praise God. Hallelujah. Are you happy? Are you blessed? Are you learning? Iniiwanan ko sa inyo ito. Sabi ni Dr. Miles Monroe. Sabi niya, the praises of God will give you an assurance of endurance. The praises of God in your life will assure us, everyone, of endurance. An assurance of endurance. Meaning, mag-endure ka sa lahat ng pinagdaraanan mo. Why? Kasi, ang nagnigurado sa atin na mangyari, ano ba? Kung hindi ang presence ng ating Panginoon Diyos. Amen? Dapat panghawakan natin yan. Panghawakan natin lagi ang aking last word sa inyo. Always think of the presence of God. Huwag po natin iwalay ang presensya ng Diyos po. Huwag. Please lang. Nagmamakawa po ako sa inyo. Lagi po nating dalhin ang presence ng Lord. Pag wala ang presence ng Lord sa iyo, ibang presensya papasok sa iyo. Bagsak ka na. So I challenge you, habang nabubuhay ka pa, mga minamahal kapatid, lagi mong dalhin ang presensya ng ating Panginoon. Amen? Tayo tayong lahat, tamang-tama.